Hello po mga kababayan, si Dante Maradillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nagkalaglaga na po mga kababayan sa Kongreso. Amanos na ngayon yung Kongres sa Senado. Kasi sa ginagawa ngayon mga kababayan na investigation ng Committee on Public Accounts, Public Works, and Highways and Good Government, TRICOM, nilaglag ng isang engineer, si Jingo Estrada. Pinangalanan din. Sabit si Jinggoy, mga kababayan. Yan o. Sabi dito sa report ng Philippine Star. Just in, DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez named senators who are allegedly involved in the flood control anomaly. Hernandez tag Senators Jingo Estrada and Joel Villanueva. O, kita ninyo? Pati si Joel Villanueva. Habang po ako ay naka-detain, nakapag-iisip po ako na maglabas ng aking nalalaman tungkol sa flood control project, sabi po ni Hernandez. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Sa mga ilang project sa Bulacan, ang sabi po ng boss ko dito, 30% po ang commitment dito. Kung 30% mga kababayan ng 355 million, malinaw na 106,500,000 na tumataginting na kickback. Malamang bumalik uli mga kababayan sa kulungan si Jinggoy. Plunder ito po. 50 million yung plunder. You see, kaya pala nagsasagawa sila ng investigation sa Senado para i-whitewash yung investigation, i-cover up mga kababayan yung mga sabit na senador. Kaya pala tinatanong doon, malinaw yung tanong ni Jingo Estrada kung may senador. Tapos sabi ni Marcoleta, ang sagutin ng mga contractors na walaan yung senador na sabit, safe ka na niya. Napikon siya, no? Napikon si Jinggoy. O, ito po yung sinitiring kahapon. Mga kababayan, pakinggan natin. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka. Safe ka na. Sigurado po. You know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Di ba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike off the record that Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair? So, Nilaglag. Senator ba to? Nilaglag mismo ni Marcoleta si Jinggoy. Kahapon, ngayon na confirm. Kaya pala ganun. O, ito naman si Joel Villanueva. Mga kababayan. Panlulumo, nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na marinig at makita right before our very eyes. Hindi ko kayang sabihin na malademonyong proyekto dahil sabi nga po ni Senator Lacson, guni-guni hindi na makita. Ito po yung dahilan kung bakit for the past 3 years, Best actor siguro to. naiintindihan na ako ni Senator JV, the past 3 Bula years, ang bakit ako propeta. nagagalaite. 3 taon ko na po itong sinasabi, itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Booking kayo ngayon. React agad mga kababayan si Jinggoy. Hindi na naayos yung spelling. Sabi ni Jinggoy mga kababayan ay categorically. Jikalki. Ay categorically and vehemently deny. Yung categorically and vehemently deny the claims made by Bryce Hernandez. I challenge him. Let us take a lie detector test before the public para malaman ng lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo. Talk is cheap. Handa akong patunayan na pawang mga kasinungalingan sinasabi niya tungkol sa akin.
Alatado po, mga kababayan, na may pinagtatakpan si Diskaya sa kanyang mga testimony. Papangalanan niya yung gusto niyang pangalanan. At pagtatakpan niya yung gusto niyang pagtakpan. At sigurado, may arrangement na sa ilang mga senador. Nag-uusap-usap na kung sino lang yung dapat na pangalanan in public. Dapat na niya, isama mo si Martin Romualdez. Yun ang pinaka-importante. Inong banggitin po yung pangalan ni Martin Romualdez. Ang sabi, usapan sa paglasing daw sila. Pag-uusapan yung pangalan ni Martin Romualdez na humihingi daw. Siya yung humihingi. May inuutusan. Kasi po, o ngayon, mula mismo sa bibig ni Engineer Hernandez, inginoso mga kababayan si Jingo Estrada at saka si Joel Villanueva. Ito po, pakinggan natin. Your Honor. First, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood mitigation structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor. Thank you for the clarification. You can proceed with reading. Kinanta mga kababayan si Jinggoy. Ito si Engineer Hernandez, kasama ito ni Engineer Alcantara sa nagpapatalo ng milyon-milyon, 300 million. Kaya nilang ipatalo mga kababayan sa casino. Ganon katindi ito. Mga kababayan, inginoso yung dalawang senador. Malinaw na sarswela po yung investigasyon ng Senado. Pero with Ping Lacson, hindi na mangyayari yon. Itong Congress investigation, medyo credible ito. Pero sabi nga natin, marami din na congressmen ang sabit, mas maganda talaga, independent commission, mas tiwala tayo doon sa binubuo ng ating Pangulong Bongbong. But anyway, pakinggan natin yung kanilang mga revelasyon. The handwritten statement. Chair, may I continue? Let him finish the handwritten statement. Tapos lang po yung handwritten statement. Pagpasa. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. 30%? 100 Our DCP million Engineer plus? Henry Alcantara. Dineliver ito nung lumabas ang mga item. 106 million, 500,000? Mga driver namin sa DPWH Bulacan 30%. First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Diniliver na? Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, naglabas na 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. 600 million kay Joel Villanueva, yung nirelease. 30% ang kickback or 180 million. Plunder po yung dalawa. Yung kay Jinggoy, diniliver na daw.
sa utos ni D.E. Alcantara. You see, mga kababayan, alam ng ating Pangulo. Kaya po, ang una niyang binisita, yung Bulacan. Kasi, yon ang pinamumugaran mga kababayan ng mga magnanakaw. You see? Driver, galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, ay naglabas na 600 million si Senator Joel 600 Villanueva. million? At ang SOP nito ay 30% din. 180 million ang SOP. If I'm not mistaken, sorry. Plunder? Sabihin ko po kung anong mga projects to, mga line item din. Please proceed with disclosing the line items so the nation may able to tie the line item to the political personality involved. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River, Barangay Panginay, Huwawa, Phase 3, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 12, plus 589 to Station 12, plus 739, at Barangay Bambang, Bukawe, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 4 plus 204 to Station 4 plus 354 at Barangay Turo, Bukawe, Bulacan with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 3 plus 036 to Station 3 plus 236 at Barangay Kaingin, Bukawe, Bulacan. Construction of this also has an amount of 75 million pesos. Number 5, construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 5 plus 466 to Station 5 plus 667 at Barangay Bunlo, Bukawe, Bulacan. With also an amount of 75 million pesos. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 3 plus 533 to Station 3 plus 683 at Barangay Santol, Balagtas, Bulacan with an amount of 75 million pesos also. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 7 plus 654 to Station 7 plus 804 at Barangay Dalig, Balagtas, Bulacan. Also with an amount of 75 million pesos. And last is the construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 14 plus 124 to Station 14 to 200 plus 274 at Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan. Also with an amount of 75 million pesos. And all in all with a total of 600 million pesos. Can you state again for the record the total amount and that this is the projects for which particular political personality? 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. Thank you. Please proceed with your handwritten statement. At ang SOP nito ay 30% din. Binigay din ito nung lumabas sa GAA at i-deliver sa bahay niya sa Bukawe ni D. Alcantara, Nakubra na? dating hepe ng aming construction, si Engineer JP Mendoza. 180 million ang 30% po? Ng 600 million? Si D. Matindi Alcantara po. namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming project sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Tindi. Parang finder's fee daw. Hati-hati. Si D.E. Henry Alcantara po ang usually nagde-deliver sa mga politiko at kay Yusek Robert Bernardo po. Pasensya na po, ito pa lang po ang aking mga masasabi sa ngayon. Mabigyan lang po ako ng sapat na oras pagkakataon na makausap ang aking mga abogado. Handa na po akong maglabas ng lahat ng nalalaman ko pa.
Maraming salamat po. Ngayon, si Jose Roberto Bernardo, imbitahan din, sabi dito sa report ng DZRH, para ipaliwanag ang mga insertion sa BICAM version ng 2025 budget. Pati si dating Senador Grace po, pinapadalo sa pagdinig kasi siya po yung chairman ng Senate Committee on Finance. Ngayon, ito pa yung development ng balita. Just in, sabi dito sa report ng Inquirer, Curly Discaya denies having a direct transaction with House Speaker Martin Romualdez and ako Bicol Party List Representative Saldico. Wala po akong direktang transaksyon, hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon sa kanila, sabi ni Discaya during the hearing. Discaya said this a day before. He said during the Senate hearing kahapon that the names of Romualdez and Co. were being used to obtain commissions from infrastructure projects. So may gumagamit para makahingi ng pera, ng kickback. Ginagamit yung pangalan ni Saldico kasi Chairman Committee on Appropriation. Siyempre, paniniwalaan. Pati si Martin. Ginamit yung pangalan para makapag-obtain ng komisyon. So name dropping lumalabas. Yan ang sabi ni Discaya. Okay. If the chair would allow it, so that we also know. May opening statement siya. Mr. Diskaya is permitted to make an opening statement. Mr. Chair, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pacifico Discaya, owner po ng St. Gerard Construction. Gusto ko lang, ang opening statement ko lang po ay gusto ko lang pong linawin base po dun sa sworn statement ko po sa Senate po. Kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker. Gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or, yung ibang salita para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparating din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Kumbaga, para makakuha o ano pong maklaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay Speaker po napupunta yon o kay Saldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Para daw po kay Saldico at Speaker. Kaya sa akin po, mas mabuti po na naiparting ko po kay Speaker at saka kay Saldico na wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po na mga salita mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. Yun po ang reason. Pero transaction sa kanila, wala po. Thank you po, Your Honor. Yan po ang opening statement niyo. Yes po. Kasi yan po ang kadalasang tinatanong ng iba pong mga kaibigan lang din po. At yung kinaklarify niyo po kanina would pertain dun sa mga sinabi mo dito sa sinumpaang salaysay na sinabit ninyo sa Senado. Yes Ito po. po yun. Ito po yun. Ito ba yun? Opo, kasi lumalabas po na sinasabi nila na ako daw ay nakadirektang transaction ko si Speaker at saka si Saldico, which is wala naman po talaga. Ang nandito po na nakasulat sa akin pong salaysay ay naririnig ko po na madalas pong sinasabi at pinagyayabang ng politiko na ibibigay po sa kay Speaker daw o kay Saldico yung obligasyon na hinihingi nila. So ang clarify niyo lang po sa amin. Ginagamit yung pangalan ni Speaker at ni Saldico No personal knowledge o wala kang diretsong ng mga possession congressman. Yes po. or access. And Yes when you po. say access, physical access, personal access, nakausap, naka-meeting, nakausap sa telepono, in person. Yes po, opo. Yun po ang kinaklarify niyo.
Opo. At Pero yung iba mo yung sinabi dito, tungkol doon sa pagpangalan sa kanila, kasi there are several. There are few paragraphs here, several paragraphs na nababanggit yung pangalan ni Representative Saldico and also the Speaker. Di ho ba? Pero lahat po yung mga sinasabi nyo dito, yung mga tinuturo nyo na kung sino ang nagpaabot sa inyo o nagsabi sa inyo na yung mga mga ano na yon, mga komisyon na yon ay para sa kanila, totoo pa rin po ito. yes po, Your Honor. Okay. So meron ho ba kayong iwalay na sinumpaang salaysay na balak niyong isubmit dito sa committee, Infracom ng House of Representatives? Kasi ito nga po ay sa Senado, correct? Na-submit niyo po ito. And it was part of your testimony before the Senate, correct? Yes po. And now you're here before us, personal appearance, and you took your oath earlier. Do you intend to execute a separate statement for sinumpaang salaysay, or are you going to also adopt this sinumpaang salaysay as submitted to the Senate, which was executed September 6, noong Sabado lang po? Hindi po. Ito pa rin po ang sworn statement ko po. Meron ka pong sworn statement. Ito pa rin po, yung Ito ginamit pa ko po rin. sa Senate po. Okay. So ito pa rin ang gagamitin natin para itanungin kayo. Opo. At inuulit, gusto ko pong ipaulit sa inyo na nanunumpa kayo o sumumpa kayo para isiwalat ang katotohanan, ang buong katotohanan. The truth, but not the whole truth, but nothing but the truth. Opo, Your Honor. Naintindihan niyo po yon, Opo, Your Honor. whole truth. Opo, Your Honor. Kaya ko po tinatanong yan kasi dito nga po sa sinumpaang salaysay ninyo, mag-asawa. By the way, nasaan po si Mrs. Diskaya? Ngayon po, napapalpitate po yung puso niya at saka bumagsak po yung insulin niya dahil sa nangyayari po. Dahil siyempre po, nag-aalala po siya sa kanyang buhay. Plus, inaalagaan po niya yung 4 po naming anak kasi yung 4 po naming anak is suffering for, ano din po? So nasa ADHD. bahay lang po siya o nasa Opo. ospital? Sa bahay po. Malinaw na. So may gumagamit sa pangalan ni Saldico at saka ni Speaker Martin. Wala siyang personal knowledge at wala siyang direktang transaksyon na tulad ng doon sa mga ibang pinangalanan ng mga congressmen. So malamang ginagamit yung pangalan ni Saldico at saka ni Speaker para makakubra. Yan ang mismong sabi ni Diskaya po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I Am Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritone Fernandez. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika.